Minamahal ko si Yahweh pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibik. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag, kaya nga't habang buhay ko'y sa iyo lagi tatawag. Tayo po'y magsitayo para sa ating panimulang awit, Love Divine o Love's Excelling. O pag-ibig na dakila, sumaamin ka nawa. Sa tahanan mo'y itugma, busugin sa biyaya. Ikaw lubhang mahabagin, Jesus na magiliwin. Kaligtasan mo'y ibiging, sumapuso nga namin. Ang Espiritu'y ilakip sa damdaming may hapis, maghari sa aming isip, nang sa iyo'y masanib. Huwag mo kaming pabayaan sa pitang kasamaan. Ang banal mong kalooban, kami ay pangunahan. Kailangan namin ngayon ang lingap mong hinahon. Huwag bayaang maparol sa nagakmang lingatong. Hangad namin kabuhayan na nasa iyong dangal, at hindi masusumpungan sa sinamang kinapal. Amen. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka naming itinataas, pinapupurihan at kinikilala ang iyong kapangyarihan at kadakilaan. Tanggapin mo rin po, aming Ama, ang aming pasasalamat sa kalakasan, pag-iingat, paggabay at pagbubuhos sa amin ng mga biyaya sa araw-araw naming mga buhay. Maraming salamat po sa mga sandaling ito na kami ay sama-samang nakikipagniig sa iyo sa pagsambang ito. Pumagitna ka po sa amin at hipuin ang bawat isa upang ang gawain ito ay maging banal at makabuluhan. Ito ang aming dalangin sa iyong makapangyarihang pangalan, aming Ama sa langit. Amen. Which art in heaven, hallowed be thy name.
Tayo po magsiupo. O Yahweh, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Tayo pong lahat, kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hinhirang sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Ng Diyos at sundin siyang tunay, papurihan ng Diyos, tayo'y magkatuwaan. Lapit sama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Amen. Tayo po magsiupo. Ang ating pong pagbasa sa banal na kasulatan mula po sa Lumang Tipan ay matatagpuan sa aklat ng Exodus, Kabanata 12, mga talatang 1 hanggang 4. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron sa Ehipto, mula ngayon, ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong sambahayan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong tupa, magsasalo sila ng malapit na kapitbahay na hindi rin makakaubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang tupa ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Pagbasa mula sa Bagong Tipan, Juan, Kabanata 13, versikulo 14 hanggang 15. Kung ako ngang Panginoon at Guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Sa mihatiin ng salita, gaya ng hatiin sa pampangin, salita mayaning minamahal, nais ngang tamuhin yaring buhay. Amen.
Salamat, choir. Purihin ang Panginoon sa mensahe ng awit mula sa ating koro ng St. Paul United Methodist Church. Okay. Mula pa po kaninang umaga ay nandito na po tayo. At sa oras at pagkakataong ito, wine-welcome po natin ang ating mga bisita na dito nila ginawa ang kanilang Maundy Thursday o yung selebrasyon ng komunyon dahil nagkaroon po kami kaninang umaga hanggang kanina katatapos lang ng Encounter God's Retreat. Ito po ay sakop ng Circuit 2 outside ng Central. Hindi namin sila kasama kasi magsasarili sila. Kaya napag-isipan ng ministerial team ng St. Paul na isinier at in-invite ang Parola at saka ang JCTC. Ang magsaysay ay in-invite din natin pero meron pong ibang gawain po sila. So welcome JCTC and Parola here at St. Paul United Methodist Church. Pagod na ba kayo? Hindi pa, ano po? Okay. Sa gabing ito, mga kapatid, ating pong inaalala ang isang pinakadakilang gabi ng ating pananampalataya na kung saan ay tinatawag itong Maundy Thursday. Pero sa ibang mga churches ay ginawa na nila kaninang 9 o'clock. Ang salitang Maundy ay galing sa salitang Latin na mandatum. Ibig sabihin, utos. At ano nga ba ang utos na ito? Ang utos, alam natin, ito ang magmahalan, maglingkod sa isa't isa, gaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga gusto ko pong ulitin ang teksto natin na batayan mula sa John 13, 14, 15. Kaya't kung ako ang Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, nararapat din namang maghugasan kayo ng paa sa isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang gawin din ninyo ang ginawa ko. Mga kapatid, dalawang pangunahin ang ating pag-uusapan ngayon. Una ay ang ginawa ng ating Panginoon na paghuhugas ng mga paa ng mga alagad. Na ito ay simbolo at pinakita ng ating Panginoon ang kapakumbabaan. Nang huling hapunan, alam ni Jesus na malapit na siyang mamatay. Alam niya na darating ang kanyang oras. Pero sa halip na ipagmalaki niya ang pagiging hari niya, ipagmalaki niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Mga kapatid, ano ang kanyang ginawa? Kumuha siya ng tuwalya at palanggana. Pagkakuha niya ng palanggana at ang tuwalya, ibinigkis niya sa kanyang mga baywang at nagsimulang nagtrabaho. Hinugasan niya ang mga paa ng mga alagad. Ibig sabihin, ang gawaing ito ang siyang gawain ng pinakamababang alipin sa kapanahunan niya. Pero ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sinabi niya sa John 13, verse 14, kung ako ang inyong guro, ay naghugas sa inyong mga paa, nararapat din na maghugasan kayo ng paa ng isa't isa. Itinuturo at malinaw na itinuturo nito sa atin ang tunay na pagiging leader at ang tunay na pagiging Kristiyano bilang mananampalataya. Na ito, mga kapatid, ay ipinapaalala sa atin ng nasusukat na paglilingkod. Ang ginampanan at ginawa ng Diyos ay pinapahayag niya ang di malirip at hindi masusukat na paglilingkod. Hindi siya ang paglilingkuran, kundi dumating upang maglingkod. Ang pagpapakita ng paghuhugas ng mga paa ng ating Panginoon sa mga alagad ay hindi ang pagpapataas ng sarili,
kundi pagpapakababa para tulungan ang kapwa. Ang paghuhugas ng mga paa ay hindi lamang yung pangkaraniwang ginagawa natin, na hindi natin gagawin ngayon, mga kapatid. Ang paghuhugas ng mga paa sa bawat isa. Sapagkat ang paghuhugas na ginawa ng ating Panginoon ay simbolo ng pagpapatawad, simbolo ng pagkakaunawaan, at simbolo ng pagtutulungan. Ito ang anyo ng paghuhugas ng paa sa panahong ginawa ng ating Panginoon. Ngayon, tatanungin ko kayo, ang unang ginampanan at ginawa ng Diyos ay ang paghuhugas. Kanina pa lamang sa retreat natin, kayo na nandun, tinanong ko kayo, nagpatawad na ba kayo? Tayong lahat ngayon, tanungin natin sa ating sarili, meron pa ba akong hindi napapatawad? Meron pa ba akong hindi nauunawaan? Meron pa bang nagagalit sa akin? Paano ko gagawin at hugasan ang kanyang mga paa? Tanging ang pagtulong at pagbabalik sa ating Panginoon at ipakita sa kapwa ang tunay na pagtutulungan bilang isang mananampalataya. Katulad, mga kapatid, gusto ko pong gamitin ito na halimbawa ng paghugasan ng mga paa sa isang bagay na pagtutulungan. Ang ministerial team ay laging nananalangin. Nag-iisip nung dumating ang krisis sa buong mundo kung paano makatulong sa mga jeepney driver, tricycle driver, na hindi naman tumataas ang pamasahe pero ang mahal-mahal ng gasolina. Kaya't sa pamagitan ng panalangin iyon, merong isang tumugon. May tumugon sa atin, mga kapatid. Kaya, yung ating mga tricycle driver, yung ating mga jeepney driver, ay magbibigay at magkakaloob tayo in partnership of Outreach Ministry sa April 11. Pakakainin natin sila at bibigyan natin sila ng isang grocery na iuuwi, ayuda para sa kanila. Ito ang klase, abutin ang mahihirap, abutin ang mga nangangailangan. Sa anong paraan? Sa programa ng ating iglesia, ng Outreach Ministry, meron pong tumugon at tumulong sa atin. Imagine nyo yun? Iniisip pa lang natin kung paano tayo tumulong. May kinatigan na ng puso ng ating Panginoon ng tao upang ibigay yung ministry ngayon. At bakit ko sinasambit? Dahil ito ang pagkakataon upang maihayag at makita ang paghugasan ng bawat paa sa pamagitan ng pagpapatawad, pagkakaunawaan, at higit sa lahat, pagtutulong-tulungan o nagtutulong-tulungan. Ayan. So, mga kapatid, pangalawa na selebrasyon natin ngayon ay yung tinatawag nating pakikipagtipan sa pamagitan ng banal na Eucharistia. The Holy Communion. Pagkatapos ng paghuhugas ng paa, ipinagdiriwang ni Jesus ang huling hapunan. Dito niya itinatag yung sakramento ng banal na hapunan. Kinuha niya ang tinapay at ang saro, nagpasalamat, at sa pamagitan ng paghati-hati, anong sinabi niya? Sa una Korinto, ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. At pagkatapos kinuha niya ang kopa ng alak. Ito ang aking dugo ng tipan na ibinuhos para sa inyo. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa tuwing kakain kayo ng tinapay at umiinom kayo sa kopang ito, ipinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Mga kapatid, napakalaga ang huling hapunang ito sapagkat ipinapaalala ng Diyos
ang tunay na pag-ibig ipinapaalala ng Diyos na hindi lamang sa salita, kundi sa sakripisyo na ginawa niya ay dapat din magsakripisyo ang bawat isa. Ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay upang mailigtas ka at mailigtas ako. Mga kapatid, ngayong araw ng Huwebes Santo, ngayon sa ating pagtitipon, napakalagang tanungin natin sa ating mga sarili, marunong ba akong maglingkod na walang hinihintay na kapalit? Handa ba akong magpatawad at magpakumbaba gaya ni Jesus? Pinahahalagahan ko ba ang presensya niya sa aking buhay? Huwag nating hayaan na madaanan lamang ang araw na ito o ang gabing ito, mga kapatid, na hindi natin madala ang ating diwa, ang ating pagkatao sa paglilingkod at ang pag-ibig sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, at higit sa lahat, sa ating Panginoon. Ang banal na komunyon na ating gagawin ngayon, mga kapatid, ay isang klase ng pag-alaala ng sakripisyo, sabi ko kanina, na muling balik tanawin natin na ang huling hapunan ng ating Panginoon ay hindi lamang simpleng iinumin at kakainin natin. Dahil mamaya hindi ustya yan, hindi yan grapes, kundi isang simbolo sa kanyang dugo na ibinuhos para bawiin tayo mula sa ating mga kasalanan. Kapag tayo ay sama-sama mamaya, paikutan natin ang mesa, na ang ibig sabihin ng pag-ikot na yan, maalala natin ang huling hapunan ng Diyos bago siya nagsakripisyo, bago niya ibinigay ang pinakamahalaga at dakilang buhay para sa atin. Ang banal na hapunan na ating gagawin ay pagpapatunay ng pagkakaisa. Na noong hapunan na iyon, sa huling hapunan ng ating Panginoon, nagsama-sama ang kanyang mga alagad sa isang hapagkainan. At yun din ang ating gagawin mamaya. Magkaisa tayo sa hapagkainan upang magkaroon tayo ng ugnayan sa bawat isa bilang isang sambahayan, bilang isang pamilya na sa ating pagtanggap ng banal na hapunan na ihahayag ang kabutihan ng Diyos, higit sa lahat sa ating mga mananampalataya, na dapat tayong maghikayat o hikayatin ng bawat isa na magmahalan, magpatawad at tumulong sa isa't isa ng gaya ng ipinakita ng ating Panginoong Diyos. Ang banal na hapunan, ang huling banal na hapunan ng ating Panginoong Hesus ay ang paghihintay sa kanyang pagbabalik. Sinabi ni Apostol Pablo, sa tuwing tayo ay kumukuha, umiinom at kumakain ng simbolo ng kanyang katawan, ipinapahayag, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Hindi lamang pag-alaala sa nakaraan, kundi pati na rin, mga kapatid, ang pag-asa para sa hinaharap. Habang tayo ay sama-samang tumanggap ng banal na hapunan, dito nagpapasimula, mga kapatid, na damhin natin ang lakas ng mamuhay ng makadiyos, ang mabuhay at mahikayat ang ating mga puso, ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Na habang kinakain at iniinom natin ang simbolo ng katawan at ang kanyang dugo, babalik at babalik sa ating isipan na tayo ay dapat mamuhay na marangal, mamuhay na tapat sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid,
sa ating pagtanggap, tanungin natin sa ating mga sarili, tinatanggap ko ba ang banal na hapunan na ito na may pagpapahalaga at pag-iisip sa sakripisyo ni Jesus? Nagsisilbi ba ang aking pagtanggap ng banal na hapunan na daan para mapalapit ako sa aking mga kapatid na mananampalataya? Handa ba akong mamuhay ng buhay na angkop sa paglilingkod sa Diyos, sa pag-asa na ibinigay sa akin ng Diyos ng banal na sakramento? Mga kapatid, ang gagawin po nating sama-sama ngayon ay isang sagisag ng walang hanggang katapusan na pag-ibig at sakripisyo na nagligtas sa atin. Kung kaya'y ibalik natin sa Kanya na ang kahalagaan ng pagtitipon ng Holy Thursday o Maundy Thursday ay isang utos upang palakasin, isang utos upang gampanin, isang utos upang magmahalan at magmalasakitan sa piling ng ating Panginoong Hesus. Sa oras at pagkakataong ito, ihanda natin ang ating mga puso't isipan. Hingin natin, manalangin tayo sa ating mga sarili bago tayo tutuntong sa altar at tanggapin ang banal na hapunan. Manalangin tayo. Hilingin natin sa Diyos na linisin niya ang ating mga puso upang karapat-dapat tayo sa kaloob ng Diyos ang pagtanggap ng banal na hapunan. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. Mga kapatid, nasa panahon tayo ng banal na hapunan. At ang simbolo ng lahat ng ating pagsalusaluhan ay biyaya mula sa ating Panginoon. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa ay laging sama-sama na magkakapatid. Ito ang lugar, ito ang panahon, sa sandaling ito ating mararanasan ang presensya ng Diyos. Upang baguhin ang ating mga isipan, Upang baguhin ang ating mga puso, upang baguhin ang ating mga landas, upang ating makita ang sanglibutan at ang buhay ng may panbagong liwanag. upang puspusin tayo ng pag-asa, kagalakan at katiyakan para sa kinabukasan. Sa sandaling ito, ating purihin ang Diyos. Ating saliksikin ang ating mga sarili sa ating pamumuhay bilang pamayanan ng mga mananampalataya, bilang simbolo ng kapayapaan ng Diyos sa sanlibutan. Aming pinagsisihan ng aming mga kamalian, ang kawalan ng pag-unawa, di magpapatawad ng aming masaradong isip at kawalan ng pagmamalasakit sa damdamin at kapakanan ng aming kapwa. Aming pinagsisisihan ang mga pagkakataong nais naming maging higit na mabuti kaysa iba. At napakadali sa amin ang humusga sa aming kapwa at lahat ng aming ginagawa para sa iba ay bunga ng makasariling layunin kaysa pag-ibig. Mga minamahal na kapatid, Tayo ay magpatawad sa pangalan ni Jesus, ating tanggapin ang kapatawaran. sa ating kalagitnaan kung saan naririto si Kristo,
ay nagpapaalala sa atin na kanyang habilin. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo kung paano ko kayong iniibig. Gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Tayo, Panginoon, malugod naming tinatanggap ang inyong banal na presensya sa aming kalagitnaan. Nawa ang mapagkain at pagsasama-sama Sama namin sa inyong banal na pangalan ay magpalakas ng aming lupang katawan, puso at isip. Naway magdulot ng panibagong sigla sa aming mga espiritu, ang aming pamumuhay sa liwanag ng inyong presensya, saan man sa lahat ng panahon at pagkakataon. Amen. Ang gagawin po natin, per grupo, choir, mauuna po sila. Iikutan po natin nito. Pakikuha yan. Tapos, manahimik po tayong kukuha kung ano po yung gusto nating kainin. And then, bago ka kumain, you pray with your own. And then, babalik po tayo doon sa ating mga upuan. Sunod naman po yung mga iba. Dire-diretso po hanggang matapos po tayo. Choir? Kahit ano. Ikot, kuha po ng juice. Mga kapatid kay Kristo, bumalik kayo sa inyong mga upuan at humayo kayo na taglay ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Okay po, tulungan po ninyo si Mami Cecil na mag-usher. Tama yung ginagawa ni Mami. Sige po. Kumuha po kayo ng isa. Kumuha po kayo. Okay, kainin po nyo. Then, kumain po kayo. Asaan po ang gusto nyo pagkain? Pag nahawakan na po, isa lang po. Huwag nang ibalik. Dito pa lang po, dito. Sige, kuha na. Bilis, lahat. Bilisan ninyo, bilisan ninyo. Bilisan yung mga anak. Kasi marami pang darating. Okay? Kumuha kayo kung ano yung gusto nyo. Then, you pray. Kumuha lang kayo kung anong gusto. Kumuha po. Kaya yun yung ostya ninyo yan. Okay. Okay.
Bumalik po kayo sa inyong mga upuan at humayo kayo, taglayin ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Amen. Sige, kumuha po kayo. Kanin at inumin ninyo. Yung offering yung bukas na na. Bukas meron pa kayo, di ba? Kasi hindi na namin maiwalay, Pastor. Tayo na. Kim, papuntahin mo dito. Sabay ka sa amin. Hindi, tayo na. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo. Takpan niyo, takpan.
Nasa panahon po tayo ng paghahandog para sa mga retiradong pastors. Tinatawagan po ang mga tagalikom. Sa pamamagitan ng mga kaloob na ito, aming Diyos, ay naalala po namin ang aming mga manggagawang pastor na nagretiro at nagpapatuloy ang kanilang buhay at ministeryo. Nawa ay makatulong kami sa ganitong diwa ng aming pagkakaloob para sa kanila. Salamat sa kanilang buhay, salamat din sa mga nagmamahal sa kanila sa kanilang pagkakaloob. Kayo pong magbalik ng pagpapala ng kalinga sa mga nagbigay nito, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po'y magsiupo. Nais mo bang maibsan ang pasan, makapangyarihan ang duga? Sa sala ay makalayang tunay, may tanging bisa ang dugo. Dugong mahal ng kordero ay makapangyarihan. Dugo lamang ni Kristong banal, panghugas sa kasalanan. Nais mo ang lubos na tagumpay, makapangyarihan ang duga. Sa masasamang pita ng laman, may tanging bisa ang dugo. Dugong mahal ng kordero ay makapangyarihan. Dugo lamang ni Kristong banal, panghugas sa kasalanan. Tayo po ay manalangin. Napakasayang pagkakatuon, O Diyos, sa aming Pinoon, na ang iyong mga anak sa tatlong iglesia nagsama-sama sa St. Paul United Methodist Church upang maranasan po namin, Pinoon, ang lungkot, ang karanasan ng aming Panginoong Jesucristo noong siya po ay ipagkanulo sa kanyang pagsama-sama ng mga alagad
makilala po namin, Panginoon, at naranasan po namin ang kanyang patuloy na pag-ibig at pagmamahal na ipinadaloy sa pamagitan, O Diyos, ng iyong pag-ibig. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy nawa ng aming makaransang ganito ay ikaw ang siyang mabigyan ng papuri at pasasalamat, mabigyan ng karangalan sa aming mga buhay, upang patuloy po naming maipahayag, O dakilang Diyos, ang iyong ginawang pagpapakasakit sa pamagitan ng iyong pagkakalob sa iyong anak na si Jesucristo, na siyang umako sa aming mga kasalanan. At kami ay nilinis sa pamagitan ng kanyang pagpapakasakit hanggang sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, na ang kanyang dugo ay nabuhos upang linisin ang aming makarumhan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat sa iyong ipinakita na pagsama-sama ng iyong mga anak, naroon, O dakilang Diyos, ang kakaibang karanasan, kakaibang pagkakataon, na ngayon ay pinagpapasalamat po namin, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay sa amin ng lahat ng pagkakataon, maranasan ang iyong pag-ibig, madama ang iyong pagmamahal, at patuloy na ito ay padaluyin sa buhay ng bawat isa sa amin, na kung saan, O dakilang Diyos, binibigyan po ninyo kami ng pag-asa sa aming mga buhay. Kahit po sa panahon na ito, Panginoon, na ang mundo ay mayroong suliranin na nakakaapekto sa buhay ng bawat isa sa amin, ngunit ang ganitong pag-alaala sa iyong ginawa sa amin sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, nagpapahayag na hindi po kami malulungkot, kundi magkaroon kami ng kasiglahan sa aming mga buhay sa pag-asa na iyong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na sa aming patuloy na pagsama-sama bilang iyong mga anak, mga mananampalataya na nagkaroon ng pagtanggap sa iyong anak na si Jesucristo, upang ang aming mga kasalanan ay mapatawad at mahugasan kami sa aming mga karumhan na dala ng aming pagkakamali at pagkakasala. Sa lahat na nagpapasalamat, Panginoon, ang dalangin ko po ay pakinggan ang kanilang panalangin, pakinggan ang kanilang mga hibik sa kanilang mga puso, hibik ng kanilang mabuhay, nais na mangyari sapagkat kayo, Panginoon, ang kanilang pinagkakatiwalaan. Patuloy na ikaw itinataas sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Pangunahan kami at patuloy na sa aming pagsama-sama, ikaw ang siyang mahayag sa buhay ng bawat isa sa amin. At ito'y aming dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Nais mong bang kaluluwang kuminang makapangyarihan ang dugo, lapit sa bukal ng kabuhayan, may tanging isa ang dugo. Dugong mahal ng kordero ay makapangyarihan, dugo lamang ni Kristong banal, panghugas sa kasalanan. Amen. Sa aming paghayo, O Diyos, sa aming Panginoon, magmula sa aming pagsama-sama na ikaw ang aming itinaas, dinakila, nakinig sa iyong mga salita, at sa aming makaranasan, O dakilang Diyos, mula sa lugar na ito, ang dalangin po namin na samahan ang bawat isa sa amin, Panginoon. At ganun din na ibuhos sa bawat isa sa amin ang dumadaloy na pagpapala, ang pag-ibig at pagliligtas, ang gabay at patnubay na mula sa iyo na aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen.